Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas na ang edad at ikaw ay miyembro ng SSS o GSIS, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng inyong buhay ngayong Abril. Hindi ito biro, hindi ito tsismis, kumpirmado na ito at marami sa ating mga lolo at lola, mga tatay at nanay na nagtatrabaho ng buong buhay nila para sa pamilya nila ay hindi pa nakakaalam nito. Isipin ninyo ito, mayroon kayong 10,000 na maaaring dumarating sa inyong kamay ngayong buwan at sa ibabaw pa nito, may karagdagang 5,000 na benepisyo na karamihan sa ating mga seniors ay hindi nila alam na may karapatang kunin. Kabuuan, halos 15,000 na pera na maaaring gamitin para sa gamot, pagkain, kuryente, o kahit para sa mga apo natin. Pero narito ang problema. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng buong halaga ng kanilang benepisyo dahil sa tatlong dahilan. Hindi nila alam na kailangan nilang mag-apply, hindi nila alam kung kailan eksakto ang release ng bayad, at hindi nila alam kung ano ang mga bagay na nagpapababa o nag-aalis ng kanilang pensyon. Ngayon, iyon ang ating pag-usapan ng buong puso. Ako ay narito para sa inyo, tulad ng isang kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo, nagpapaliwanag ng bawat detalye. Huwag kayong umalis sa video na ito dahil sa huli, bibigyan ko kayo ng 3 practical na tips na maaari ninyong gamitin ngayon mismo para makuha ang bawat pisong nararapat sa inyo. Magsimula tayo sa pinakamalaking balita. Ang 10,000 na tinutukoy natin ay ang tinatawag na social pension para sa indigent senior citizens na pinamamahalaan ng DSWD or Department of Social Welfare and Development. Ito ay isang programa ng pamahalaan para sa mga senior citizens na 60 taong gulang pataas na walang regular na pinagkukunan ng kita, walang SSS o GSIS pensyon, at walang pamilyang kayang suportahan sila ng maayos. Ngayong Abril 2025, maraming lokal na pamahalaan at DSWD regional offices ang naglabas na ng anunsyo tungkol sa pamamahagi ng social pension para sa unang quarter at ikalawang quarter ng taon. At narito ang nakakagulat, ang 10,000 na ito ay hindi isang buwan ng bayad. Ito ay ang kabuuang halaga ng quarterly stipend na 500 bawat buwan na ibinibigay ng maramihan. Kaya kung kayo ay tatanggap ng 2 quarter ng sabay, iyon ay 3,000 hanggang 6,000. Ngunit sa ilang mga lugar, lalo na sa mga lugar na may backlog mula nakaraang taon, ang halaga ay maaaring umabot sa 10,000 o higit pa depende sa kung gaano karaming buwan ang naipon. Huwag kayong malito sa mga numero. Ang pangunahing punto ay ito. Kung kayo ay indigent senior at naka-enroll sa DSWD Social Pension Program, may pera kayong naghihintay. Ang tanong ay, nakarating na ba ito sa inyo? At kung hindi pa, ano ang kailangan ninyong gawin? Ang unang hakbang ay makipag-ugnayan sa inyong lokal na OSCA o Office for Senior Citizens Affairs. Ito ay karaniwang nasa inyong munisipyo o lungsod. Dala ang inyong valid ID, Senior Citizens ID, at anumang dokumento na nagpapatunay ng inyong katayuan bilang indigent senior, tulad ng Certificate of Indigency mula sa barangay. Ang proseso ay hindi komplikado, pero kailangan ninyong personal na pumunta dahil hindi ito pwedeng gawin ng iba para sa inyo, maliban sa inyong legal na guardian o authorized representative. Ngayon, pag-usapan natin ang 5,000 na karagdagang benepisyo. Ito ay mula sa 2 posibleng pinagkukunan depende sa inyong sitwasyon at gusto kong ipaliwanag ang bawat isa ng malinaw. Una, para sa mga miyembro ng SSS, may tinatawag na Retirement Cash Benefit Adjustment at ang 13th month pension. Kung kayo ay SSS pensioner at hindi pa kayo nakatanggap ng inyong 13th month pension noong nakaraang Disyembre, o kung mayroong adjustment sa inyong pension dahil sa mga bagong batas tulad ng Republic Act 11999 o ang Social Security Act of 2018, ang SSS ay maaaring nagpadala ng karagdagang bayad ngayong Abril. Ang halaga ay nagbabago depende sa inyong monthly pension
Pero para sa maraming retirees, ang karagdagang halaga ay maaaring umabot sa 3,000 hanggang 5,000 o kahit higit pa. Pangalawa, para sa mga GSIS pensioner, mayroong tinatawag na Pension Enhancement Program at ang enhanced pension para sa mga retirees na nagtatrabaho sa gobyerno ng hindi bababa sa 15 taon. Ang GSIS ay nagpapatupad ng pension increases batay sa Consumer Price Index at kung nagbago ang inyong base pension noong nakaraang revision, mayroon kayong differential payment na dapat na natanggap. Para sa maraming government retirees, ito ay nasa 2,000 hanggang 5,000 depende sa inyong years of service at average monthly compensation noong aktibo pa kayo. Paano ninyo malalaman kung may nararapat kayong karagdagang bayad? Ang pinakamadaling paraan ay i-check ang inyong My SSS account online or pumunta sa pinakamalapit na SSS branch. Para sa GSIS, gamitin ang GSIS e-card at i-check ang inyong account sa eJustizmo portal o pumunta sa GSIS Service Center. Huwag mahiyang magtanong. Ang mga empleyado doon ay nandoon para tumulong sa inyo. Dala ninyo ang inyong pension ID, valid government ID, at kung may katanungan tungkol sa specific na halaga, huwag umalis ng opisina hanggang hindi kayo nasagot ng maayos. Isa sa pinakamalaking frustration ng ating mga seniors ay hindi nila alam kung kailan eksakto darating ang kanilang pera. Kaya naman, pag-usapan natin ito ng diretsyo. Para sa SSS pensioners, ang pensyon ay karaniwang inilalabas sa ika-15 at katapusan ng buwan, depende sa inyong pension mode. Kung ang inyong pensyon ay ibinibigay sa pamamagitan ng UMIDE card o LBPVS card, ang pera ay nire-release ng bangko sa loob ng 2 hanggang 3 araw pagkatapos ng SSS releasing schedule. Kung sa pamamagitan ng postal money order o check, maaaring umabot ng 1 linggo. Para sa mga nakatanggap ng karagdagang adjustments or catch-up payments, ang SSS ay naglabas ng advisory na ang mga ito ay ire-release ng sabay sa regular na pensyon ngayong Abril. Para sa GSIS pensioners, ang regular pension ay inilalabas sa katapusan ng bawat buwan. Ang mga retroactive adjustments at karagdagang bayad ay karaniwang ibinibigay sa loob ng 30 hanggang 62 araw pagkatapos ng opisyal na aprobasyong iyon. Kaya kung narinig ninyo ang balita tungkol sa pension increase noong Marso, huwag kayong mag-alala kung hindi pa ito nakikita sa inyong account ngayong Abril, maaaring dumating ito sa Mayo. Para sa DSWD Social Pension, ang pamamahagi ay ginagawa sa pamamagitan ng mga lokal na pamahalaan at iba-iba ang schedule sa bawat lugar. Sa Metro Manila, ang ilang lungsod ay nagsimula na ng pamamahagi sa ikalawang linggo ng Abril. Sa probinsya, maaaring may pagkakaiba ng ilang linggo. Ang pinakamabuting gawin ay makipag-ugnayan sa inyong barangay captain o OSCA office para malaman ang eksakto na schedule sa inyong lugar. Narito ang isang importanteng bagay na marami ang hindi alam. Kung napalipas ninyo ang isang scheduled payout dahil naospital kayo o hindi kayo nakarating sa distribution center, hindi ninyo nawawala ang inyong pera. Maaari itong i-claim sa susunod na distribution period. Pero kailangan ninyong mag-file ng request sa DSWD o OSCA at magdala ng dokumentasyon kung bakit hindi kayo nakarating. Huwag hayaang makalipas ang mahabang panahon bago ninyo i-follow up ito. Ngayon pag-usapan natin ang bahagi na hindi masyadong gusto ng mga tao marinig, pero kailangan ninyong malaman ito para maprotektahan ang inyong pera. Una, ang SSS at GSIS ay may karapatang mag-deduct ng utang mula sa inyong pensyon. Kung kayo ay may natitirang salary loan, emergency loan, o housing loan sa SSS o GSIS noong panahon ng inyong aktibong trabaho at hindi ito nabayaran bago kayo magretiro, ang mga ahensya ay magpapatuloy na mag-collect mula sa inyong monthly pension. Para sa ilang seniors, ito ay nagmumuwestra ng 1,000 hanggang 3,000 bawat buwan na nababawas sa kanilang pensyon nang hindi nila alam kung bakit. Ang solusyon dito ay simple pero importante, humingi ng statement of account mula sa SSS o GSIS para malaman kung mayroon kayong natitirang utang. Kung meron,
makipag-usap sa kanila tungkol sa restructuring or payment arrangement. Sa ilang kaso, lalo na para sa mga matatanda na seniors na mahirap ang katawan, maaaring may grounds para sa loan condonation o restructuring na mas favorable para sa inyo. Pangalawa, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin kahit retirado na, kahit part-time o kontraktual, may mga patakaran ang SSS at GSIS tungkol dito. Para sa SSS retirees, ang pagtatrabaho muli ay hindi automatikong nagpapababa ng inyong pensyon, pero may mga reportorial requirements kayo. Para sa GSIS retirees na nagtatrabaho muli sa gobyerno, ito ay mas komplikado at maaaring mag-affect ng inyong pensyon. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, kumonsulta ka agad sa GSIS bago tumanggap ng trabaho. Pangatlo, mayroon ding mga seniors na nakatanggap ng pensyon mula sa dalawang ahensya ng sabay-sabay, halimbawa, SSS pension at GSIS pension, at hindi ito agad napansin ng mga ahensya. Kapag natuklasan ito, may posibilidad na humingin ang ahensya ng refund para sa overlapping periods. Huwag kayong matakot kung nangyari ito sa inyo. Makipag-ugnayan agad sa concerned na ahensya at ipaliwanag ang inyong sitwasyon. Mayroon silang proseso para sa ganitong mga kaso at hindi kayo automatikong mabibigyan ng penalty kung nag-report kayo ng maaga. Mayroon akong magandang balita para sa lahat ng ating mga pensioners. Sa ilalim ng Philippine Tax Law, ang mga retirement benefits mula sa SSS at GSIS ay exempt sa income tax. Iyon ay tama. Hindi kayo kailangang magbayad ng buwis sa inyong pensyon. Kaya kung may nagkukuha ng buwis sa inyong pensyon nang walang malinaw na paliwanag, ito ay isang red flag at kailangan ninyong mag-report ito kaagad. Ngunit narito ang isang bagay na mas kaunting tao ang nakakaalam. Ang Senior Citizens Act o Republic Act 9994 at ang mga amendment nito ay nagbibigay sa lahat ng Filipino seniors na 60 taong gulang pataas ng 20% discount at VAT exemption sa napakadaming bagay. Kabilang dito ang gamot, pagkain sa restaurant, transportasyon, hotel accommodation, at kahit sa funeral parlor. Ang discount na ito ay maaaring mag-ipon ng malaking halaga bawat buwan. Kung ang inyong monthly food at medicine expenses ay 5,000, ang 20% discount ay nagsisave sa inyo ng 1,000 bawat buwan or 12,000 bawat taon. Kaya kahit hindi kayo miyembro ng SSS o GSIS o kahit maliit lang ang inyong pensyon, ang inyong Senior Citizens Card ay isang mahalagang tool sa inyong pera. Gamitin ito ng palagi. Huwag mahiyang ipakita ito. Ito ay karapatan ninyo at bayad ito ng inyong mga taon ng pagtatrabaho at kontribusyon sa bansa. Mayroon ding malasakit centers sa mga ospital na naglalayong tulungan ang matatanda at mahihirap na mabigyan ng libre o mababang halaga ng medical na serbisyo. Ang seniors na may edad 60 pataas ay isa sa mga prioridad na pangkat ng malasakit centers. Kung mayroon kayong medikal na pangangailangan at nag-aalala kayo tungkol sa gastos, bisitahin ang pinakamalapit na malasakit center sa inyong ospital. Gusto ko kayong iwanan ng 3 praktikal na estratehiya ngayong araw na ito. Una, i-verify ang inyong kontaktong impormasyon sa SSS o GSIS ngayon mismo. Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng mga abiso at updates dahil ang kanilang address, telepono o email ay luma na sa records ng ahensya. Isang simpleng update ng inyong contact details ay maaaring magsiguro na hindi kayo makaligtaan ng anumang importanteng komunikasyon, kabilang ang mga abiso tungkol sa karagdagang bayad o benefits na nararapat sa inyo. Pangalawa, huwag umasa sa iisang paraan ng pagkolekta ng inyong pensyon. Kung maaari, mag-set up ng direct bank deposit para sa inyong pensyon. Ito ay mas ligtas, mas mabilis, at hindi kayo mawawalan ng pera dahil sa pagkawala ng check o postal money order. Ang Land Bank, DBP at maraming komersyal na bangko ay may mga account para sa seniors na walang maintaining balance requirements. Gamitin ninyo ito. Pangatlo, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Kung hindi kayo sigurado sa inyong karapatan, kung may tanong kayo tungkol sa inyong pensyon, o kung nag-aalala kayo na mayroon kayong hindi natanggap na bayad, kumilos ngayon.
pumunta sa SSS or GSIS or DSWD office. Magdala ng isang kamag-anak o kaibigan kung kailangan ninyo ng suporta. Isinulat ninyo ang inyong mga taon sa trabaho. Ang bawat pisong benepisyo ninyo ay pera na kinakwenta ninyo sa pamamagitan ng inyong pawis at pagod. Mga mahal kong kababayan, nais ko kayong maalala ito, ang pagtanda ay hindi katapusan ng inyong karapatan. Sa totoo lang, ito ang panahon na ang pamahalaan at ang sistema ay may utang na loob sa inyo. Ang SSS, ang GSIS, ang social pension, lahat ng ito ay resulta ng inyong trabaho, inyong kontribusyon at inyong tiwala sa sistema. Huwag kayong mahiyang tanggapin ang lahat ng nararapat sa inyo. Ang 10,000 na social pension, ang 5,000 na karagdagang benepisyo, ang 20% senior discount, ang mga exemption sa buwis, lahat ng ito ay para sa inyo. Hindi ito regalo ng gobyerno, ito ay karapatan ninyo. Kung nahanap ninyo ang video na ito na kapakipakinabang, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na mga senior din. Maaari kayong maging dahilan kung bakit makuha ng inyong kapitbahay o kamag-anak ang pera na matagal na nilang nararapat. At kung mayroon kayong mga katanungan, ilagay ninyo ito sa mga komento sa ibaba. Nandito ako para sumagot. Tandaan, ang bawat piso ay mahalaga. Kayo ay mahalaga. At kayo ay karapat-dapat sa pinakamagandang buhay pagkatapos ng lahat ng inyong nagawa para sa inyong pamilya at bansa. Ingat kayo lagi, mga kababayan.